Malipat at ito ang balitang Tumpak, Wika sa Aksyon. Ang programang nagbibigay linaw, impormasyon at pagninilay hinggil sa makapangyarihang gampanin ng wika sa ating pang-araw-araw na buhay. Ngayong araw, ating sisirin ang malalim na papel ng wika bilang kasangkapan ng tao, hindi lamang sa simpleng pakikipag-usap, kundi sa pagkakaisa ng sambayanan, pagbibigay impormasyon, paghubog ng damdamin at pagpapahayag ng saloobin. Ang wika ay hindi lamang salita, ito'y buhay, pagkakakilanlan at pundasyon ng ating kultura at ugnayan. Sa tulong ng mga halimbawa mula sa aktwal na tagpo sa telebisyon, balita, panayam, dokumentaryo at komentaryo, ipapakita natin kung paano nagagamit ang wika sa iba't ibang tungkulin nito. Instrumental, regulatory, interactional, personal, heuristiko, imahinatibo, at informatibo. Sabay-sabay nating tuklasin paano nga ba nagsisilbing tulay ang wika sa pagbuo ng isang makabuluhang panlipunan. Wika bilang instrumental at regulatory sa isang panayam ng isang opisyal na Department of Health, ginamit ang wika upang mag-utos at magpabatid ng patakaran sa panahon ng pandemya. Halimbawa, mahigpit pong ipinagbabawal ang hindi pagsusuot ng face mask sa pampublikong lugar. Ito ay para sa ating kaligtasan. Ito ang malinaw na halimbawa ng instrumental upang magpahayag ng pangangailangan at regulatory upang magbigay direksyon o kautusan na tungkulin ng wika. Wika bilang interactional at personal sa isang lifestyle show, makikita ang palitan ng biruan at kwentuhan ng mga host. Nako, pareho tayong mahilig sa kape. Iba talaga pag may kape sa umaga, no? Ito ay nagpapakita ng international na tungkulin, pagpapanatili ng relasyong sosyal at personal na pagpapahayag ng sariling damdamin at opinyon. Wika bilang heuristiko at imahinatibo. Sa isang educational na programa para sa kabataan, ano kaya ang mangyayari kung walang araw sa loob ng isang linggo? Dito ginagamit ang wika sa heuristiko, paghahanap ng impormasyon, at imahinatibo, pagpapalawak ng kaisipan sa pamamagitan ng malikhaing wika. Wika bilang informatibo naman tayo. Ayon sa Pag-asa, may inaasahang pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon. Ngayong hapon, ito ang pinakapayak ngunit mahalagang tungkulin ng wika ang informatibo o ang pagbibigay ng tiyak, malinaw at kapakipakinabang impormasyon sa madla. At dyan po nagtatapos ang ating masusing pagtalakay sa iba't ibang tungkulin ng wika. Gamit ang halimbawa mula sa mga palabas sa telebisyon, mula sa balitang nagbibigay kaalaman, hanggang sa kwentong nagpapalalim ng ugnayan, ang wika ay nananatiling buhay na instrumento ng bawat Pilipino. Naway naunawaan nating lahat na ang wika hindi lamang sinasalita. Ito ay ginagamit, isinasabuhay at pinagyayaman. Ito ay may kakayahang humubog ng pananaw, magbigay linaw sa kaisipan at magsilbing tulay sa mas makatao, makatarungan at maunlad na lipunan. Muli, ako po si Roan Malipat, ang inyong tagapagbalita sa larangan ng pagkatuto, nagsasabing alamin, unawain at gamitin ng wasto ang wika dahil sa bawat salitang binibigkas, may kapangyarihang humubog ng kinabukasan. Hanggang sa muli, ito ang balitang Tumpak, Wika sa Aksyon.